Ligaya, si Denise. Denise? Friendship! Kaibigan mo ako. Kaya sasabihin ko na sa'yo. Alam ko maraming kumukulo sa utak mo ngayon at alam kong mahirap tanggapin ang nangyari ngayon. Pare, sinasabi ko sa'yo, di ba? Buhay si Cathy. Edward, ako na nakiusap sa'yo. Umuwi na tayo. Please lang, asikasuhin mo naman ang sarili mo. Ha? Lola, huwag po kayong mag-alala. Ayoko pong nakikitang nahihirapan kayo. Matatapos din ang lahat nito. Yun naman ang dalangin ko, hindi ba? Yun ang dalangin ko, hindi natutulog ang Diyos. Maawa siya sa atin. Halika na, uwi na tayo. Ligaya, may papakiusap sana kami. Ano yun? Wala na kasi kami iba mapuntahan eh. Pwede bang tumuloy muna dito? Ano ka ba? Bakla ka? Ba't nga dito ka pumunta sa akin? Lagi nga kitang hinihintay magawi sa bar, no? Tara, upo. Salamat ah. Sige, upo, tita. Upo kayo. Alam mo naman kasi, di ba, mula nung namatay si Kuya, ang dami-dami na nangyari. Ay nako, Denise. Ang sabihin mo, talagang nagkagulo-gulo mula nang buntutan mo yung Edward na yan dahil siya ang punot dulo ng mga gulong ito. Edward? Daho naman itong Edward na ipay. Siya ba pinagit mo kay Manny? Hindi, ano ka ba? Kaibigan ko lang po, tsaka nakilala ko siya nung hinahanap ko si Kuya. Pero hindi naman siya nakatulong sa kaso ng kuya mo, hindi ba? Gaya nga ng sinabi ko, lalo pang nakagulo. Tulad ngayon, pati ikaw, hinahanap ka na ni Manny dahil sa Edward na yan. Ate, di ba sabi ko sa'yo, dati pa na kung na mga pagkaibigan nun sa Edward na yun? Ano ba naman kayo? Baka isipin ito kung sama-sama. May pinagsamahan din kami noon, tsaka mabait yun. Pakiramdam ko ngayon siya lang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan ko eh. Tulad ko, lagi siya nalalagay sa alanganin. Sana nga okay lang sila ng asawa niya eh. Nang minsan ay naranasan kong mag-isa, pilit ko na nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Edward, tulungan mo ako! Nakita ka at nasabi kong ang hinahanap at di narasa. Cathy, hindi ako titigil hanggat di kita naililigtas. Pangako yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Darating ako. Ililigtas kita. Tulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na wag. Patuloy po ang masusing investigasyon ng aming team dun sa lugar na sumabog. Naghahanap po kami ng kahit na anong bagay o ebidensya para sa ikululutas ng kaso ito.
Meron ba kayo nakita? Anything that could lead us to the kidnapper? What about the autopsy? Sigurado ba kayo na yung bangkay na meron kayo dyan, bangkay ng anak ko? Kaya nga po namin kayo pinatawag dito. May nakita po kami isang bagay doon sa bahay na sumabog. Malaking tulong po sa pagkakilala ng bangkay kung ma-identify niyo ito. Tingnan mo ito. And please identify kung ito nga ang wedding ring ng asawa mo. Nay. Anak. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Teka, nagugutom ka ba? Hindi po. Nay, pilay na po ba ako? Hindi, anak. Nadaplisan ka kasi ng bala, di ba? Kaya may sugat ka. Pero sabi ng doktor, mabilis naman daw yan gagaling. Si Ryan po. Anak, meron kasing masamang nangyari eh. Gusto lang namin maiuwi ang bangkay ng anak namin. Hindi ko maintindihan anong klaseng papeles na bang kailangan para maayos na itong gusot na to. Binaboy nila ang katawan ng anak ko. Kahit sa huling sandali man lang, we want to give our daughter the respect that she deserves. Mabigyan man lamang namin siya ng maayos na burol at libing. Hindi ako mapahig na basta na lang ilibing ang bangkay. Walang kasiguruhan na si Kathy ngayon. Sumabog ang katawan ni Kathy sa harap mo mismo. Nag-match na yung mga dental records na dinala namin sa bangkay niya. You have the wedding ring. At nakita mo yung crime scene. Ano pa bang kailangan mo? What proof? Gusto ko sana mag-request ng isang DNA testing. Edward, that's enough! You are making our lives miserable! Pasensya na po kayo. Pero hindi ako basta-basta susuko at hindi po ako matatahimik. Maaaring tama kayo, maaaring si Kathy ngayon, pero paano kung hindi? Paano kung buhay pa si Kathy? Paano kung hanggang ngayon nasa panganib pa rin ang buhay niya? Gusto ko lang ho sana na pumayag kayo na magkaroon tayo ng DNA testing. Para malaman natin ang totoo. Yung konkretong totoo na may panghahawakan tayo. Paano kung buhay si Kathy? Okay, Edward. Walang masama kung pumayag kami sa gusto mong magpa-DNA test. On one condition. Kailangan pumayag ka na ipalibing namin ang bangkay. Dahil kung si Kathy yon, hindi ako makakapayag na nakatiwangwang lang ang kanyang katawan sa morgue habang nag-aantay ng DNA results. Pare. Mabuti pumayag rin si Sir Ramon dun sa DNA testing, ano? Pare, alam mo, wala naman sila magagawa eh. Asawa nga ako ni Kathy, pero buhay ng anak nila nakataya dito.
malakas talaga kutob mo na buhay pa si Kathy, no? Sa ngayon, pare, yun ang kutob ko. Buhay si Kathy. Yun ang gusto kong paniwalaan. Parang hindi ko lang talaga maisip anong klaseng hype yung gagawa nito sa kanya, eh. Parang ang laki ng atraso mo dun sa kung sino man may pakananan na, eh. Pare, matagal na tayo magkaibigan. At hindi ako nagmamalinis. Alam mo na hindi ako marunong maagrabyado ng tao. At isa pa, kung sa akin siya galit, sana hindi na niya dinamay si Kathy. Sana ako na lang. Kung sino man siya, walang kapatawaran ang ginawa niya kay Kathy. Pinahihirapan ka dito, eh. Malinaw na gusto kanyang parusahan. Pero para hindi ko na alam, saan ba tayo magsisimula para malaman natin kung sino to? Alam mo, pare, si Kathy lang makapagsabi kung sino talaga ang hayop na yun. Pare, wag mo sanang masamahin. Pero paano kung si Kathy? Pare, alam mo, kung ano man magiging resulta ng DNA test na yun, tatanggapin ko. Re-respetuhin ko. Ako na bahala. Ako na mag-aasikaso para mapabilis yung paglalasang. Salamat, pare. Pakisabi dyan sa apo ninyo, ngayong wala na si Kathy, magbalot-balot na kayo ng mga gamit ninyo nang makaalis na kayo dito sa pamamahay namin. Hindi nyo na kami kailangan itaboy ni Lola kung saan kami naalis dito. Mabuting asawa si Kuya Edward. Mahal na mahal niya ang ate ko. Kaya lang ano? ayaw nila kay Kuya Edward kasi mahirap lang siya. Ano pa bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko, tigil-tigilan mo ako? Alam ko nang wala sa'yo yung pera, eh. Ba na lang kukunin ko. Pwede ba? Ba, Denise? Ano ba? Pagluksa ka lang ngayon, Edward. Dahil sa susunod, titiyakin kong ikaw naman ang pagluluksaan. Walang problema, Edward. Sir, mukhang trouble to. Secure the perimeter!